Ay, isang mapagpalang araw po sa inyo. Nako, Senator Rodante Marcoleta, breaking news, tila yata nagwala sa isang news channel, no? At pag-uusapan din natin dito ngayon na itong sila Mike Defensor, di ba alam naman natin na naghain sila ng impeachment labang kay BBM. Eh, ang katwiran nila na kung sakali daw na si Saldico ay tumistigo laban sa kay BBM para suportahan ang impeachment, eh kailangan daw ng oath, no? Hindi daw kailangan, kung masagot ito, kailangan ng appearance, no? At para paniwalaan, no? Ito na po ang ating sinasabi ngayon, no? Pero nung si Gutesa, nakapag-oath, walang takip muka, tapos may appearance, may sworn statement, hindi pinaniwalaan dahil sa notaryo. Kaya nga isa lang tanong ko kay Lacson kung sakali ba na si Gutesa, hindi di umano na sinasabi nila na peke yung notaryo, paniniwalaan nyo kaya? Di ba? Kumpara dito ngayon na kay Saldi, di ba hindi pinayagan ni Lacson yata sa Blue Ribbon natin yung hearing, kasi through via video yata o streaming, naka-live si sa Portugal si Saldico, at sa Blue Ribbon andito naman siya sa Pilipinas. Kumbaga naka-connect lang. Hindi pinayagan yata, no? Tapos itong inihain nila Mike Defensor para kay BBM, hindi papayagan hindi si Saldi, no? Kakaiba talaga. Pag pabor sa kanila, okay. Kapag lalaban sa kanila at maaalanganin sila, hindi po pwede, no? Kaya po, si Senator Marcoleta, galit na galit po Pati lang si Senator Marcoleta, pati taong bayan galit na galit. Kasi alam nyo bakit? Naghihintay na yung taong bayan. Sa bagay, hindi siya naniniwala na walang galit ng taong bayan. Hindi siya naniniwala. Akala nila lahat na nagagalit sa social media, puro trolls lang. Dalawin nyo yung page ni Ping Lacson. Dalawin nyo. Puro nakatawa. Pinagtatawa ng lahat ng post niya. Halimbawa, ang like niya 83,000, 60,000 puro like, puro emoji na tawa. Paniwalang-paniwala silang troll lahat yun. Umaga walang tao sa Pilipinas, puro troll lang. Yun ang iniisip nila. Kaya hindi tataka, etong si Remulla, nag-aastang presidente. Siguro yun ang tinutukoy ni Amy Marcos, no? Na sa paligid niya, kana mo umaastang presidente. Kasi hindi, di ba, nag-post nakaraan na sabi, na tatapat daw kay Sarang presidente itong si John Vic. Di ba? Yan ang sinasabi ko na mga kaibigan ng kasabihan na matatanda, na kapag ang isang langaw nakadapo sa kalabaw, pakiramdam ng langaw, siya na yung kalabaw. Samantalang yung kalabaw, nakatayo lang sa isang bundok. Kaya dumarating yung araw, pakiramdam din ng langaw, siya na rin yung bundok. Di ba? Yan ang sinasabi po natin. Bakit? Napaniwala sila ng sarili nilang kalokohan. Bakit? Akala nila trolls ang nagpapatakbo sa social media. Kasi siguro, dumadalo si John Vic sa isang lugar, no? Dumadalo, pinapalakpakan siya, kinakamayan siya. Ilan lang yun, no? Sabi na busog siya ng palakpak, nadaya siya ng akala niya, maraming na sumisimpat siya sa paligid niya. Diba? Akala niya sa social media, puro troll lang yun. Akala niya, mataas siya, akala niya, si Sarah, peki lang, puro troll ni Sarah yung buboto kay Sarah, kaya mataas ang rating. Napaniwala sila niyan. No, kaya akala din nila yung nagagalit ng mga ito na taong bayan ay hindi taong bayan. Akala nila siguro puro troll lang to. Di ba? Kaya hindi siya naniniwala kay Senator Marcoleta, kahit katwiran na nangingibabaw, hindi siya naniniwala. Pakinggan natin ito kay Mike Defensor. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body?
Pero hindi ba pwedeng via video call na lang ang pagtestigo at gawin ang panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko? I haven't seen that under the rules. Ang Talagang sila, no, yung ginagamit nila yung batas para lumusot sila doon sa, ano, doon sa, kasi pag na-under oath, pagplagay mo sa embahada, no, nasa Portugal si Saldi, no, pinayagan siya mag-under oath doon, no, tapos umamin totoo, magiging panipaniwala sasabihin niya talaga, legit talaga, no. Ayaw nila nun. sa ilalim po ng rules ng Kung talaga kayo may malasakit sa Pilipino, alam nyo kung paano ninakaw ang pera ng taong bayan, hindi naman dumaan sa batas ang pagnanakaw ng pera, kundi talagang harapang ninakaw sa amin ng pera. Dapat yung katumbas nun, yung pag-justify nun, kung paano imbestigahan yun, dapat hindi nyo ginagawang komplikado rin. Di ba? Nanakawan niya kami. Dumaan ba sa batas yung pagnanakaw nila? Idinaan ba nila? Hindi. Ha? Dinaan nila sa kasamaan. Kasi nila itong gagawin natin. Na first time na naman ang gawin natin, wala nang wala nang wala nang parliamentary courtesy na yan. Ipatawag si Martin. Wala na yung kay Saldi ko na yan na kailangan under oath siya. I-under oath siya sa embahada. Pwede na. Matuloy lang to. Di ba? Nakita nyo? Ikumpara nyo lang yung nangyari sa korupsyon ng trilyon. Hindi biro. Tapos ngayon, tayo susunod pa rin tayo sa ganyang rules. Sila nga hindi na sumunod sa rules Rules ng Biblia, wag magnakaw, hindi sumunod. Rules ng tao, hindi siya sumunod. Rules ng Pilipinas, batas ng Pilipinas, hindi sumunod. Yung concession nila, rules nila, hindi sinunod. Alam mo yon? Tapos tayo susunod ngayon para lumilitaw, napagtatakpan natin yung mga na masama. Totoo naman, mami. Tatanong ko lang sa inyo, si Saldi ko ba masama? Nagnakaw siya ng pera? Sumagot kayo. At pag oo, isa sasabihin ko sa inyo, bakit hindi nyo pa rin pinapayagan na mag-oath siya? Bakit kasi? Para lumalabas kasi. Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, ando na tayo sa sitwasyon na to. Hindi mo na kayang subaybayan to na, sige, hintayin natin umuwi si Saldi. Hindi uuwi yun. Gumawa na tayo ng pinakamagandang paraan. Hindi naman ito mahuhuli si Saldi dito. Maiuwi nyo ba agad si Saldi dito? Europe yun. Di ba? Si Harry Roque nga nagla-live pa, nahihirapan kayong ulihin Di ba? What if pa kaya si Saldi, parehas yata nasa Europe sila? Di ba? impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. Tama naman yung sinasabi niya. Kaso nga naman, ma'am, hindi ba pwede na sa kaguluhan, sa daigdig na to, sa Pilipinas, ng trilyon, hindi ba pwede muna, sige, pakiusapan muna natin, kausapin natin si President lahat. Pwede ba manumpa na lang dito, dyan sa, matuloy lang, ma'am, matuloy lang. Makapagtestigo lang. Hindi ba pwede yun, ma'am? Talaga ba pagpipilitan natin niya, parang si Lacson, pinagpipilitan niya parliamentary courtesy, wag lang matawag si Martin? Ganun. Mga kaibigan, ganun nangyayari ngayon Oo, bigla silang sumusunod sa batas ngayon. Di ba? Bigla silang sumusunod. Pero yung mga kurakot na politiko, hindi siya sumunod sa batas. Di ba? And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa Ano mapapala ni Saldi nung sabihin niya si BBM na damay dito? Sige nga, sagutin niyo nga ako. Alam mo, sagot ng mga loyalista, ang mapapala daw ni Saldi kaya binanggit niya si BBM dawit dito kasi nautusan daw si ni Sara. Gusto na mag-DDS si Saldi. Na-contact na daw si Saldi. Anak ng teteng naman kayo. Sa natural, hindi mangyayari yun Kaya sa scientific, hindi mangyayari yun Para daw si Saldi ko, babayaran daw na malaki ng DDS. Wow! Nakita mo ba aeroplano ni Saldi ko? Nakita mo ba sa nakatira sa Portugal yon sa community? Sa pinaka mga bilyonaryong tao? Pababayaran mo ba si Saldi?
So anong ibig sabihin ba't nagsalita si Saldi? Naiipit si Saldi. Sa kanyang pag-iipit, ikinanta na niya lahat-lahat. 'Di ba? Hindi niyo pa rin paniniwalaan. Paano niyo paniniwalaan? Ayaw niyo nga tanggapin lahat ng kanya sinasabi, ayaw niyo imbestigahan. 'Di ba? Wala namang investigasyon nangyayari, 'di ba? Sa sinaano ni Senator Marcoleta sa gusto mangyari. 2025 budget, bagay na dati nang itinanggi ng Malacanang. Sa ngayon, sa 3 impeachment complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap ng Office of the House Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint hindi tinanggap noong Huwebes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Sheloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, Alam mo, no? applying the Francisco ruling, it already bars the 2 subsequent complaints. Kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the 3 impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those 3. Makikita mo yung mga tao nagsasalita talaga, no? Explain ko, kapag ikaw nasa kalagayan ng may alam sa batas, sasabihin mo syempre yung totoo. Tutulad ni ma'am. Totoo naman siya sabi ni ma'am eh. Totoo yun. Na talagang dapat ang oath talaga, nasa Pilipinas at may appearance ka. Sabi niya ni Senator Lacson mag-oath ka, nakamaskara ka, kagaya ng kay Ping Lacson. Di, pare bali wala rin nag-oath ka. 'Di ba? Yun ay hindi ka patanggap-tanggap na nakamaskara ka, nakatago mo. Kaya tama yung babae. Pero ang hinihiling niya yun, pwede bang kaunti naman, hindi naman lalabagin yun, no? Yung i-justify mo lang na pwede na ba ito, kasi halimbawa, may sakit siya, ma'am, may sakit siya. Ang sakit niya halimbawa is cancer, hindi na makabangon sa higaan, pero nakapagsasalita pa rin. Yun ba, ipupunta mo pa sa hearing nyo para manumpa? Hindi na makabangon, hindi na makagalaw-galaw yung katawan, may mga aparato na nakasaksak, pero nakapagsasalita pa siya, pwede siya magsalita. Yun ba, hindi mo pwede i-justify yun, na nakatutok yung camera, pwede siya manumpa, may mga imbahada naman, na ando dun sa hospital, pumunta yung tao dun. Kailangan pa ba pumunta sa hearing? Ha? Yung ba ibig mong sabihin? So may butas ang batas na ginagawa nyo. Kung ganun. Ibig sabihin, pwede pala i-justify yung kahit nakahiga, naghihingalo na, pero hindi ba naghihingalo? Di ba may mga cancer na kapag sasalita pa, o kahit yung dinadialysis, may mga sakit na maluba. Oo, ang may kasalanan, ito, tuturo niya lang kung sino. Yun ba pwede yung under 8? Di ba pwede? Bakit ito hindi po pwede? Trillion ang pinag-uusapan dito. Kung ma-justify niya yung nasa hospital, pwede naman ito siguro. Saka makikita mo sa pananalita nila no? Ang pinaglalaban lang nila, yung may oath, dapat ma-oath dito sa Pilipinas, yung may sala, yung magtitistigo, dapat under oath siya. Hindi niya sinasabi kung ano magiging resulta nun. Kasi kung ako sa kalagayan nila, ang isang taong nakakaalam ng sitwasyon ng bansang Pilipinas, magagalit siya Ganito paliwanag, sample ako kayo Ako yung in-interview, ako yung may alam sa batas. Ganito po yan. Hindi po ang batas po natin, hindi po pwedeng ma-oath doon sa Facebook, through online. Kailangan po umuwi siya ng Pilipinas. Opo. At syempre, gusto rin natin malaman talaga sino kurakot dito. Maggaganong ka, alam mo, magsa-side comment ka. Alam mo, yung mararamdaman ng taong bayan na hindi lang ikaw pumapayag dun sa gusto mangyari kasi yan nasa batas. Dapat nararamdaman din sa nagsasalita na willing kang gumawa ng paraan. Kahit alam mong bawal mag-oath through Facebook, pero nararamdaman namin sa pananalita mo, gumagawa ka ng paraan para mangyari lang yung ma-oath siya. Ay hindi wala kami nararamdaman Para talaga lumalabas bahala kayo, mag-oath kayo, basta para lumalabas ito senaryo ayaw namin mag-oath si Saldi.
madidiin kasi master namin. Parang ganun eh. Parang ganun lang ha. Oh. Tuloy naming sinusubukang makuna ng pahayag ang kampo ni Co at Secretary General Garapin. Not a big story. Dito po tayo kay Senator Dante Marcoleta. Firstly, did the issue Ang of kanyang interview po sa isang news. minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you? our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Mhm. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin at tango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, Tama. they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Hindi lang ninakaw, nilimas ang kaba ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Mhm. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Hindi kasi ang nangyayari, matatandang politiko itong mga to eh. Pakiramdam nila, nasanay po sila, yung mindset nila, na kanya-kanyang politiko, kanya-kanyang kulay. Akala kapakinabangan ng sarili. Hindi nila naisip na wag mo titignan muna yung mga paraan kung paano ipinasa. Kung nagkamali ba si Marcoleta sa paraan nila Amy, wag mo tignan. Tignan mo yung nilalaman ng hawak nila. Ganun kasimple lang yun. Wala pinagkaiba yan dun sa sa relihiyon eh. Yung relihiyon nakikita mo ba, lasinggero yung mga yan, nagiinom niya pero sumisimba sila. Ikaan niya, walang kwentang relihiyon niya. Huwag mo titignan yung relihiyon. Ang titignan mo dyan yung aral. Di ba? Yung dalang aral, titignan mo dyan. Di ba? Kasi lahat ng tao masama eh. Lahat ng tao nagkasala pala. Di ba? Lahat ng tao nagkakasala. Ang titignan mo sa kanila yung aral. Di ba? Dito, titignan mo sa kanila yung laman ng kanilang hawak. Di ba? Sa relihiyon, titignan mo sa kanila yung doktrina nila. Oh. Mhm. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Karaniwang nagbibigay ng minority Kasi parang ganito eh. Ayoko sa relihiyon na yan. Wala akong tutukoy na relihiyon ha. Ayoko sa relihiyon na yan. Bakit? Kasi nakita ko yung member nila nagiinuman eh. Anong kinalaman nun? Porket may nakita ka member nila nagiinuman, ayaw mo na sa relihiyon na yon? Ha? Ayaw mo na? Bakit? Yung ba yung aral ng relihiyon nila? Ha? Tignan mo yung aral nila. Kung bawal ba uminom sa kanila. Kung pwedeng uminom sa kanila, yun, doon ka magtaka. Ayaw mo na. Pero ang turo sa kanila, huwag kayong iinom. Kasalanan ng member yon. Ganon din tong sitwasyon ngayon para mas intindihan nyo. Tignan nyo yung laman, yung hawak nila. Huwag yung tao mismo. Ay, si Marcoleta may sauce yan. Ay, kinakampi mga diskaya niyan. So, hindi mo na paniniwalaan yung hawak niya? Kaiinisan mo si Marcoleta? Ha? Paano makapag-ambag pala ito pala pinaka-solusyon sa lahat? Sige nga. report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Mhm. Okay, pero ang... Kala mo, walang alam mo. All right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Wala. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Sino mas basura, sir? Ha? Sino mas basura? Yung hindi mo binasa, yung sinabi mong basura? O yung mismo nagsabi ng basura, di niya binasa? Sino basura, sir? Sino mas basura? Ako nasabihan ko, basura ka. Bakit? Huwag mong husgahan yung isang libro na hindi mo nabasa, na hindi mo nabuksan.
Di ba? Ay, pangit yung libro na yan. Ayoko ng kwento na yan. Basura yan. Bakit? Nabasa mo? Nabasa mo yung libro? Hindi. O, ba't mo tinawag na basura? Nabasa mo, sir? O, sino mas basura? Yung tinuro o yung nagsabi? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala Pag si Romualdez talaga nasa top na talakayan, ganyan mga kilusan ng mga yan ay iba. Hindi, pansinin nyo. Oo, pansinin nyo. ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo, baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimony, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huling Senator. Congressman Marcoleta. Hindi, nasanay lang kasi sila. Matagal na congressman si Marcoleta eh. Buti hindi nagalit si Senator Marcoleta sa inyo. No? Hindi, ito lang. Congressman Marcoleta kasi tawag niya eh. Pero okay lang yun. ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Hindi kasi sanay eh. Yan ang tayo eh. Nagulat lahat, pati Pilipino, pati ibang news anchor na. Pati yung mga kalaban. Paano nanalo si Senator Marcoleta? Diba? Paano nanalo? Hindi niyo ba alam paano nanalo? Ako sa akin lang kapag ang isang bagay hindi ka makapaniwala, tandaan mo, ibig sabihin niya hindi gawa ng tao yan. Hindi mo kaparaanan yan. Kaparaanan ng Diyos yan. Yan ang tatandaan nyo. Hindi lang sa tao. Sa lahat ng bagay maging pangarap man. O lahat ng pag hindi ka makapaniwala sa nangyari, kaparaanan ng Diyos yan. Yan yung sinasabi, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Inilagay si Marcoleta ng Diyos dito sa bansa na to para sugpuin, maging matapang, maging mga kaalyado nila libiste para sugpuin ang korupsyon. Para hindi maapektuhan ang ating bayan sa Pilipinas. Yan yun, paniniwala ko yan. Blue Ribbon Committee hearing, nag-arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what do you feel? But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Nagtataka ako. Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discayas? Alam mo yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Oo nga. Saka, alam mo, bakit mo sabi restitution? Di ba? Yeah, alam mo marami pa rin mga sa Facebook nag pinusugod si Senator Marcoleta na ka ni Diskaya, pitatanggol mo, halatang halata, pitatanggol. Alam mo mga Pilipino ngayon, ang iksi ng pangunawa. Sa bagay, hindi ako tataka. Sinabi rin ng Biblia yan eh. Darating yung panahon, yung mga pangunawa bubulagin. Yan, kaya yung mga yan hindi makapangunawa. Pag binulag yung pangunawa nila para hindi nila mahanap yung katotohanan. Kasi ang tao kasi, pwede makahanap ng katotohanan sa pandinig. Sa nakikita mo, pwede mo mapatotohanan isang bagay. Pero ang puso, pag binulag na yan ni Satanas, hindi ka na makakaunawa kahit nakakakita ka.
binulag sa'yo yung pinakapangunawa mo, yung wisdom mo. Hindi ko alam, tingin ko ito nangyayari sa ibang Pilipino natin eh. Wala silang pangunawa. Hindi nila kayang unawain na, halimbawa, kahit katapat ko sila Boying, restitution. Isang tanong lang eh, magkano isa sa all-in pera bago restitution? Huwag mo sabihin kahit magkano. Ba, nasisiraan ka na ng bait. Di ba? Desperado ka no, kahit magkano, basta magsoli siya. O huwag mo sabihin, magsoli ng kabuuan. Ba, magsoli ng kabuuan, magkano nga? Anong kabuuan? Sino? Eh kung sabihin niya, kabuuan ninakaw ko, 1 milyon lang. Tapos na yun? Papayag ba tayo nun? So ano mas magandang gawin ni Senator Marcoleta? Ilagay sa WPP yan. At kung mailagay sa WPP yan, maaamin niya kung sino mastermind at iporso natin, imbestigahan yan. At sa ganon, mapapasoli lahat ng pera, hindi lang si Diskaya, maski yung tinuro niya, may susoli ang pera dahil napatunayan ng ebidensya, sila ang kumuha nun sa pamamagitan ng pagturo dahil sa kapangyarihan ng WPP na inilagay sa Diskaya. Tama, mali? Ako lang nakakaisip niya, wala nang iba eh. 2-3 magnanakaw. Nagnakaw sa isang bahay. Yung isa nahuli, yung 2 nakatakas. Tapos yung isa gustong kumanta, kaso natatakot sa 2 nakatakas. Anong gagawin mo? Bibigyan mo ng proteksyon yung isa. Kaso ayaw magsalita, may sumingit na isa. Anong sabi? Wag mo aminin kung sino mastermind. Isaoli mo muna yung pera. Kung paano yung nagnakaw ay usasoli mo yung pera, yung ninakaw nila nandun sa 2 tumakas. Paano mo maisasoli yung pera? Hindi po eh. Hindi ko masasoli ang pera kasi yung pera po andun po sa 2 sa nakatakas. So ano dapat mong gawin? Lagyan mo ng WPP yung isang tao nandiyan na at para umamin kung sino mastermind, para yung 2 ituro niya at yung 2 habulin. Di ba gano'n ang mangyayari? Ba't ayaw? Kasi maliban na lang, yung 2 nakatakas ay kasabwat mo at pinagtatakpan mo. Tama, mali? Walang ganyang katalino vlogger sa panahon ngayon. Biblical, scientifical. Di ba? Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, doon muna kukunan ng restitution. Sino magko-compute? Magkano? Baka pagmula ng corruption, yun ang sinasabi ko sa kanila. Pagkatapos ng explanation na to, sabihin pa rin ng mga ay hindi ba si Marcoleta talaga abogado ng Diskaya? Yun ang sinasabi ko sa'yo, sarado ang pangunawa. Pag ang isang tao matapos mong ma-explica o ma-explain yung tama at yung katwiran na talagang yun talaga ang katwiran na hindi kayang tutulan at hindi pa rin sila naniniwala, isa lang ibig sabihin nun, sarado ang pangunawa. Walang pinagkaiba yan dun sa isang bangin. O, mataas yan. Pag tumalong ka dyan, mapapahama ka at mamamatay ka. Hindi naniwala, tumalon pa rin. O, yun, tigok. Ibig sabihin, mahina ang pangunawa. Hindi na mahina, walang pangunawa. Kita niya na kaya nga sabi ng matatanda kung ayaw mo mahulog, huwag ka maglaro sa tabi ng bangin. Kung ayaw mo mahulog. Hindi, naglaro pa rin siya kaya nahulog. Kasi nga, wala siyang pangunawa doon. Kahit narinig na niya, delikado yon, wala siyang pangunawa doon. Yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, harap-harapan na pinalalamon sa iyo ang katwiran, harap-harapan na ang ebidensya, ayaw mo pa rin maniwala, sarado ang pangunawa mo. Anong gamot doon? Eto, katulad ko, isang matamis, isang mahusay na pananalita na para gigising sa inyo. Wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you are bending the law. Pakiramdam niya Di ba? Ninanakawan. Ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun Sabi kasi yung Diskaya, para daw sila nananakawan. Yun ang pakiramdam niya O, explain ko kung bakit sinabi ng Diskaya, ba't sila nananakawan. Hindi ko kinakampihan ng Diskaya. Actually, mali ang Diskaya dito, ba't niya sinabi yun? Kasi hindi siya maintindihan ng taong bayan Kaya sinabi ni Diskaya yun na para kami ninanakawan dito kasi paniniwala ng Diskaya, wala silang ninakaw at sila pa ang pinagsosoli ng pera. Sa madaling salita, pag pinagsoli sila ng pera na hindi naman nila ninakaw, ibig sabihin nun, ninanakawan din sila. Kaya yun ang nasabi ng Diskaya. Tapos, hindi nyo naisip yun. Hindi may unawaan ng iba, bakit kaya sinabi ni Diskaya yun na sila nananakawan? Tatype. Keyboard warrior. Walang yaka, kapal na mukha mo. Ano nakawa sa sabi mo? Hindi nila maunawaan kasi. Bakit? Sarado ang pangunawa nila. Yun siya sabi sa Biblia, sa mga huling araw, sasarado ang pangunawa nila. Kakaunti lang makakaalam. Tandaan nyo yan.
Ako nga, paniniwala ako vlogger na talagang hindi pa sarado ang pangunawa. Mas nauunawaan ko. Yung kay Robin Padilla nga, pati kay Torre, nagkama yan eh. Mas naunawaan ko eh. Yung iba, hindi nakaunawa ah. Hindi nakaunawa. Matatalino silang vlogger, di pa sila makaunawa. Di ba? Iba kasi yung nakakaunawa. Nakabukas yung pangunawa. Di ba? Kesa sa nakasarado. Di ba? Kinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto kong hindi naman gusto po. ko malaman, Parang paano ako nag-aabogado sa kanya? Paano ako nag-aabogado in the same manner na kapag ako nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yun kay Diskaya? Ay kay Gutesa? Kay Diskaya, pati kay Gutesa, hindi naman ginawa ni Marcoleta yun, tatanong eh. Pero tong si Pinky nagtatanong si Senator Marcoleta sa dalawang testigo na kamaskara, ang sumasagot si Pinky. Totoo, hindi. Tanong pa si Gutesa, ako sumasagot. Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, i-presenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Tapos walang sworn statement na binigay kay Marcoleta yung dalawang babae. Si Lacson lang yata meron. Ba't hindi kami binigyan ng sworn statement? O, ayaw mo pa rin maniwala kay Marcoleta? O, sarado pang unawa mo. Tanggapin mo. Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, no, nung kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao, allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Diskaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? It proceeded from an Makukulit tong mga to eh. question. Naipaliwanag ko na yun. Okay. So, Yun ba yung issue natin dito? hindi po, hindi po. O, yung ba yung issue natin dito? Kinausap nyo dyan, hindi yan ang issue dito. Ang issue dito, ha? O sige, palagay natin. Ipalagay natin si Marcoleta kakampi lahat. Kakampi niya si Gutesa, kakampi niya si Diskaya. Ang issue dito, eto. Dahil ito ang totoong nangyari. Tinuro ni Saldi, hindi naman kontrolado ni Marcoleta si Saldi. Hindi na naman kontrolado ni Marcoleta si Bryce eh. O, wag na yung Diskaya, wag na yung Gutesa, no? Kasi pinagkakamali yung kontrolado ni Marcoleta, eh, no? Eh, yung Saldi, tinuro siya. Hindi nga. Mariosep naman kayo. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon Yes, ma'am. po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Pagkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, noong Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, noong plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Doon niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na mayroong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan, sabi niya. Actually, kanya ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Nandun si Bernardo. Hindi lamang niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Nandun na yung dalawa eh. Dahil ba merong general denial si Trigib? Ganun na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin at sinungaling si Jose Bernardo. Yes sir, sabi niya. Ba't hindi ko si Bernardo? Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't hindi sila kumigo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi yung 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So
So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang Mahuhuli kasi mastermind pag doon pumunta eh. Yun lang yun. babae na nakatakipang mukha? Inilalayo nila yung investigasyon eh. Inilalayo nila. Nasa rules ba namin yung nakatakipang mukha? Wala. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yon. Hindi sa akin manggagaling yon. Okay, and balikan ko lang quickly no, yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Cheese, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, Si Senator Bato yata, no, para talaga nakakausap si Senator Marcoleta, no? Talagang malakas si Senator Marcoleta. Di ba? Siya lang nakakapagpapirma kay Bato eh, di ba? Iba siguro, walang tiwala. Kay Senator Marcoleta may tiwala. bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na Kaya nagwawala si Senator Marcoleta sa lahat ng interview niya. Pansin nyo, talagang ano siya, aggressive. Hindi naman siya aggressive, pero galit siya ng kaunti. Pinaparamdam niya talaga na iisa sinasabi niya, consistent siya. Wala siyang babasahin ng kung ano. Di ba iba siya doon, binabasa pa. Siya hindi. Alam niya yung nangyayari, kabisado eh. Parang kami, mga taong bayan, kabisado namin nangyari. Kaya hindi kami pwede lokohin nila Pinky o ng sino man. Kaya naaasar kami pabagal-bagal ang investigasyon. Ayaw pumunta doon sa pinaka-utak. ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Oh, Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao. Kagaya mo ang sabi mo, frustrated. Tama. Nagagalit na. Ang hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change is there, talk of that. Kasi Yun. napaka-slim no, nung majority right now. Dapat po talaga magkaroon ng kudita dyan. Tanggalin na po talaga ito. Sa akin, opinion ko lang ha. Si Soto po. Opo. Tapos palit na kagad si Lacson. Maniwala kayo, giginhawa ang taong bayan. Dahil pag si Senator Marcoleta, Blue Ribbon, iimbestigahan niya lahat. O, sabihin nyo, hindi iimbestigahan ng Duterte. Andyan si Lacson. Andyan pa naman si Lacson. Di isingit nyo, ipasingit nyo kay Marcoleta. Iimbestigahan na rin. Lahat yan. O. Di ba, Tamimi? Dapat talaga, palitan na talaga si Soto talaga para mawala si Lacson. No, ng liderato. Magpalit talaga. Magpalit ng liderato. Yun ang agandahan dyan. Isang news ang araw. Nagpalit. Liderato. Lacson, Soto. Aalisin na sa liderato. Sarap. Yung minority is actually in the position. So kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na ano yun. Wala akong tinitingnan na ganung angulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko matapos natin ito kahit papaano mabigyan natin ng paliwanag. Hindi niya priority talaga yun, di ba? Ibig sabihin, hindi nanginginom si Senator Marcoleta kung may wala.
sabihin, payag siya kahit na mawala yung liderato. Kasi may tiwala kami kay Lacson dati. Di ba? May tiwala kami sa'yo kahit pinagtyagaan ka na namin eh. Yung pala, ganyan ka magagawa namin. Di ba? Pero kung totoo si Senator Marcoleta talaga, mas maganda talaga, ano na yun, magkaroon ng kudita dyan eh. Opo, kung talagang gusto nyo matapos yung problema na yan. Kasi yan ang humahadlang po yan eh. Yung si Pinky sa kasi school bukol po eh. Yan po ang humahadlang po sa lahat. Maniwala kayo. Dapat niya talaga ano na eh. Taong bayan, ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Pero doon po sa minority report, wala pong, you were silent. Siyempre, kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi Sino nyo po? nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung Jingo. binasa po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng tatlong senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa, meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI, akalain nyo, nakagawa ng dalawang supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming givings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. In aid, it is an investigation in aid of legislation. Hindi ito police investigation eh. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang So- tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito eh. Kung mag-iisa ang direksyon namin, kung para sa tao kami. Tama. 'Di ba? Si Pinky hindi po wala pong direksyon yan, hindi po sa tao 'yan. Dahil kung sa tao 'yan, ha, talagang pinuspos niyang tawagin si Martin kasi 'yun ang gusto ng tao. Tama, mali. Oh. 'Di po, tama po ganito lang po muna tayo mga kababayan, ganyan lang po tayo no. Natatapos na po tayo ngayon. Unawain niyo lang po, ibuksan niyo ang pangunawa niyo pag may mga tao nakakarinig sa inyo tulad ko. Nabubuksan ng pangunawa ng lahat ng tao eh, nakakarinig nito eh. Oo. Para matauhan sila ika nga, di ba? Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.